Marilyn, pabili naman ng dalawang sardinas. Ay, naku. May sardinas ba dyan? Pasensya na, wala na akong sardinas. Halos wala nang laman yung tindahan ko eh. Sige, sa ibang tindahan na lang muna ako bibili. Mama, papasok na po ako. Ah, sige anak. Pasensya ka na, wala pa akong maibibigay na baon sa'yo. Mahina pa ang kita ng tatay mo eh. Alam mo naman ang kalagayan ng mga kapatid mo. Oh, Samuel. Pasok mo na to, tapos na si ano. Pasok mo na. Malalamigan tong anak mo. Hayaan mo, anak. May aanihin ako sa kabilang bayan. Bukas, may pambaong ka na. Sige po, Papa. Pasok na po ako, Pa. Anak, Ma. naiiyak ka na naman. Bakit kaya nangyayari sa atin to, Samuel? Niniyayaan nga tayo ng 8 anak. Hindi nakakalakad. Hindi nakakapagsalita. At si Lovely, hindi nakakakita. Walang ibinibigay ang Diyos na pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Kaya mo pag nagkapera tayo, kahit kaunti, ipapacheck up natin sila para malaman natin talaga kung ano ang kondisyon nila. Kuya, huwag na kayong maingay! Kuya, alam niyong kumakain ako eh! Huwag naman na kayong maingay! Kuya, huwag ka nang umiyak! Kuya! Huwag na kayong maingay! Kakain kasi ako eh, kuya! Ano? Diyan ka na pala. Jeric, nakasalubong ko yung teacher mo kanina. Nalaman ko na di mo pala sinasabi sa school na may mga kapatid ka pa. Akala nga nila sulong anak ka namin ng papa mo eh. Totoo ba yun? Kinakaya mo ba sila, anak? Ayaw mo ba silang makilala ng ibang tao? Ma, hindi ko naman po sila kinakahiya. Ayoko lang po na mabuli ako. Ayoko po mabuli ako, Ma. Mahal ko po sila kasi mga kapatid ko po sila. Mahal ko po yan. Pero alam niyo naman po kung gaano mapangusgo yung mga tao sa labas, Ma. Pasok na po ako, Ma. Sa 4 na sulok ng kubo na ito, umiikot ang buhay ng magkakapatid na nakilala namin. Sa 8 anak ng mag-asawang Marilyn at Samuel, 5 ay may kapansanan. Ang isa may depresya sa mata, habang ang 4 naman ay hindi pa rin malaman kung ano ang tunay na kondisyon. Biyaya kong ituring ng mag-asawa ang kanilang mga anak, pero hindi nila maikakailang may dalang matinding pagsubok araw-araw ang kondisyon ng mga anak.
kina Samuel at Marilyn. Pare-parehong normal noong isinilang ang mga anak nilang sina Salve, Brian, Brando at Jemer. Ang ikapito namang anak nila na si Lovely, hirap namang makakita. Pagkabata nila, normal sila. Normal. Pagkaadta nila, upat ka tuig, ganyan na sila. Nana sila. Nga, normal na, kanang kuha na sila ba, nga, di na sila kalakaw, di na sila kaistorya. Para mairaos ang araw-araw, rumaraket bilang taga-ani si Samuel sa iba't ibang barangay. Si Marilyn naman, may munting tindahan na wala na halos laman dahil naubos na ang puhunan. Si Jeric, na pang-apat sa magkakapatid, ang nagsisilbing pag-asa ng kanyang mga magulang para maiahon ang pamilya mula sa matagal na nilang kinakaharap na kahirapan. Pangarap na ko, makauman og eskwela para makatabang sa akong isuon, tas akong magulang, nara, akong makuhan. Lisod kisa kuha, upat yubok isuon ako na PWD na asin, ako ay kuya nila, ako ay katindog. Ma, Pa. Pasensya na po kayo na hindi ko po sinasabi sa school ang tungkol sa mga kapatid ko. Mahal ko po mga kapatid ko, Ma, Pa. Pero ayoko lang pong guluhin ako ng mga bully sa school. Kaya ko pong pumasok na kumakalamang tiyan ko. Pero ayoko naman pumapag-away pa sa klase. Naiintindihan ka namin ng papa mo, anak. Pasensya na rin sa buhay na ito. Siguro kung walang kapansanan yung mga kapatid mo at mga normal sila, baka hindi ganito kahirap ang buhay natin. Ang importante, magkakasama tayo. May awa ang Diyos. Bukas tatanggap ako ng labada para may pera tayo. Meron din ako nakuha trabaho sa kabilang bayan. Habang naghihintay ng sweldo ko sa aking isang bossing. Ay, salamat, Diyos ko. Sige na. Marilyn! Uy! Birthday ng anak ko. Ito, may natirang pansit, kaya dinala ko na dito. Thank you. Maraming salamat. Malaking Walang- bagay ito sa amin. Walang anuman. Ano ba kayo? Sino bang magtutulungan kundi tayong mahirap? Sige, kumain na kayo. Thank you, Sherina. Thank Salamat po. Uy, sige na. Lagyan mo ng pansit at magpakainin ko na sila. Ako na magsusubo sa kanila. Paborito mo to, di ba? Ito. Marilyn! Pagbilan nga akong sabon, dalawa. Ay, naku, pasensya ka na. Isa na lang to eh. Wala nang laman tong tindahan ko. Kaisara ko na rin. Salamat. Anong nangyari sa'yo? Sasahit ka na. Ay, umurong ka nga. Ano? Umurong ka. Brian, umurong ka. Yung kapatid nyo, nalalaglag na, oh. Oh, mais ka ng higa. So, saglit lang. Oo, alam ko, gutom na kayo. Iinitin ko lang yung ulam, ha? Saglit lang. Kulang na tayo. Marilyn! Anak, mga ako. Dadalhin ka namin sa ospital. Nakukuha ko lang sila sa amin. Sige na.
Ma, magpahinga na lang muna po kayo. Dadaling ka namin sa ospital. Pahinga muna po kayo. Nakakuha na ako ng sweldo mula sa pag-ani. Ito. Huwag na. Okay na ako. Ilaan na lang natin ang pera sa pagkain. At mas gusto ko, mapacheck up natin ang mga anak natin sa doktor. Kaya ko sa sarili ko. Ang 5 sa 8 kapatid ni Jeric ay PWD o Persons with Disability. Ang isa ay hindi makakita ng maayos, habang ang 4 naman ay hindi nakakalakad at nakakapagsalita. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mag-asawa kung ano talaga ang kondisyon ng kanilang mga anak. Ang 2 taong gulang na si Lilia, bunso ng pamilya, ay normal naman. Subalit hindi maialis ang pangamba sa mga magulang na baka magaya rin siya sa iba niyang kapatid. Kaya yan ang matinding panalangin ngayon ng mag-asawa. Sa pamamagitan ni Junrey, nakilala ang pamilya Siosan sa social media. Kumusta? Sa hindi pa po nakakaalam tungkol sa kwento ng kanilang buhay at sa mga bago nating mga followers, ito po ang kabuuang istorya ng kanilang buhay. Sila po ay tubong Mindanao mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur sa lungsod ng Mulabe, Barangay Sudlon, Purok, Domingo. Dapat nating suportahan kagaya nila kasi nakakaawa talaga ang kalagayan bilang isang pamilya. Nakausap ko sa isang video call sina Jeric, Marilyn at Samuel. Dito mas nalaman ko ang lagay ng kanilang pamilya at kanilang mga saloobin. Ano naman ho yung reaksyon at sinasabi ng mga tao? Ningon ta ako mga silingan. Luya kay nimo no nga nagaan tusog ka upat sila ka buo. Ko dawato na nako kay naa naman sila. Ganun ko. Dili tinuod nga na maligno ang akong anak. Side sa ako ang mama, aningan na sa kaliwat nga nitabo sa akong mga anak. Naabot sa akong kinabuhi kay mo may akong palad. Dawat akong gidawat. Ibig sabihin po, mula nang ipinanganak sila, hindi pa sila nagpapacheck up? Wala gi sila nagpa-check up. Ma'am, kinahanglan nagiguno og kwarta ka naging kuan gid ng ilang lawas kung sa gid ilang diferensya. Muna nga ang gihatag mapalit vitamins raman. Mo kanina kulang ko no sa vitamins. Muna nga ang check up wala gyud. Kapag wala ang mga ama't ina, si Jeric ang tumatayong magulang sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Bukod sa pagtulong sa gawaing bahay, maingat din niyang inaalagaan ang 4 na kapatid. Salbe, sige katawa, tas kung tagaan mo makaon, mo dawat siya, tas makaon po siya. Layan, sige lag lingkod, dili sa kakuan, tindog, si Blandot po, sige lag higda, di po kabulong tindog or mo lingkod. Si Jimmer, nakatindi naman siya, pero hindi siya nagsasalita. Napakahirap po ng sitwasyon niyo. Yung 3 sa 8 niyong anak sa awa ng Diyos ay normal. Pero si Jeric daw, na pinakamatanda sa kanila, ay nahihirapan pong tanggapin yung kalagayan ng mga kapatid niya. Totoo ba ito? Muna nga, nakatubag sa king ato, pero maulaw mo siya sa mga silingan o sa iyang mga classmate. Basin mo siya, yagaan siya. Bata pa mo siya, wala pa kay siya nakatugad siyang kinabuhi sa kasing-kasing nga nasakitan siya mga magsuon ng anak kay lingod pa siya utok. Pero ako, kami ginikanan, sakitan mi. Gumikan nga, kami ginikanan sa pag-antos na mo, pagpakita na mo sa matag anlaw, sa mga kaon. Jeric, kamusta ka naman sa school? May mga nambubuli ba sa'yo? Wala.
So, wala mo kabalo akong barkada na ingana akong magulang. Ano bang mga pangarap mo para sa mga kapatid mo? Mas wilaw tarong, wala mo patabang sa akong mga tingganan o sa akong magulang na PWD. Patabang nila para taga-agwarta o may bugas o maayo pang lawas sa akong mga papa o mama na makabalos ko sila ha. Na makatrabaho ko. Ngayon, si Jeric na inaasahan ng kanyang magulang na tumulong sa kanila, minsang kinakailangan pa niyang umabsent sa eskwela sa mga pagkakataong may sakit ang kanyang ina. Hindi pa rin kasi magawang magpa-check up ng kanyang ina dahil mas inuuna na lang nito ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid. Kung lugos kong ginawa, sampit lang ko. Sampit lang ko sa ginawa ko. Tagaan ko nilagda ko ako ng kinabuhi nga makaatiman pa ko sa mga anak. Ngayong hapon, sa unang pagkakataon, dadalhin po sila sa doktor para masagot na ang misteryo kung ano nga ba talaga ang kondisyon ng magkakapatid. Oh, bigas. Ha? Kani pinanggalangan. Then, kani sila. Ano nga kaya ang sakit ng magkakapatid? At may lunas pa kaya ito? Sa loob ng maraming taon, nanatiling misteryo ang tunay na kalagayan ng mga anak ng mag-asawang Marilyn at Samuel. At kung bakit 5 sa 8 nilang anak ang nagkaroon ng mga karamdaman. Ngayon, sa unang pagkakataon ay nadala na sila sa isang doktor para malaman na ang tunay nilang kondisyon. Grabe yung dok, normal naman ko dok. Normal man katanan. So, wala na tayo problema. So, muna gitawag na ng mga neurodegenerative disorders kaya. So, neuro problem na yun. Okay? So, ngayon mga dok, nganong kami man, natahiming jud na ay isa sa inyo ha, or worse kamong duha, na amoy genes nga naka-cause of mutation sa ilaha. So, posible nga ikaw rin na adade, posible nga ikaw rin na amami. Posible nga kamong duha, nag-timing nga nagtapot ang inyong mga genes, o nakaproduce mo ingani ng mga bata. Ayon sa espesyalistang tumingin sa anak ni na Samuel at Marilyn, mayroong neurodegenerative disease ang magkakapatid. May mga neurodegenerative na makikita natin sa adult, pero ito sa kanila definitely nakikita natin from children pa. Ang neurodegenerative disease is genetic or inherited disorder talaga yan na magkakos ng progressive breakdown of nerve cells. Ang mangyayari kasi yon from newborn until mag-adult sila. There will be a breakdown of nerve cells. Ang nangyari sa kanila, nagpa-pile up yung waste material sa utak nila. So, yun yung cause na progressive yung development at saka hindi na naagapan. Pero kung mautanan mo nga, Dok, maayo pa ba ni sila dili? So, inyong buhaton, wala may tambal. So, atong bukbaan ay supportive. So, kailangan dun ang pamilya na suporta. Visually nutritional yung pinakailangan nila ngayon. And then, if ever may magkasakit, yung mga health concerns talagang ma-address. Kasi may mga tendency pag hindi talaga ma-address, pag deteriorate sila, kailangan talaga ng suporta.
salamat kayo do ngay mo itambagan ngay nga di ay nga nahitabo ngay ikaw nasayod sa nga bata. Dagan kayo salamat. Ngay mo minggi istorya nga insakto. Ngay nga ni di ay nga ang ilang diferensya. Salamat kayo. No, kung pwede, uli na mo dito kung wala may mo. Ilikra mo, umumoy sulti ko nung wala na ko ni tambal. Uli lang para makapahuhay sila. Pinakonsulta rin namin si Lovely, ang anak nilang may problema sa kanyang paningin. Sige, te. At ayon naman sa ophthalmologist na tumingin sa kanya, may katarata raw ang kanyang kanang mata, kung kaya't malabo ang kanyang paningin. May kondisyon din siya na kung tawagin ay nystagmus eye o di makontrol na paggalaw ng mata ng mabilis at kusa. Inirefer din muna siya sa iba pang espesyalista at kailangan pa ng iba yung pagsusuri para rito. Dinala na rin namin si Marilyn sa doktor para mapatignan ang kanyang kalusugan, lalo na't kung minsay nahihirapan siyang huminga. Based sa findings ko, ma'am, no? Simpleng pneumonia lang ito, no? May narinig kasi ako kanina na parang RAS, no? Which is indicative ng pneumonia. Symptoms niya is hindi naman grabe, so classify natin siya as low risk. So, pwede ito matreat sa bahay at madali lang itong gamutin. Binigyan si Marilyn ng reseta ng gamot upang tuluyan ng bumuti ang pakiramdam niya. Sina Jeric at Login, ipinakausap namin sa isang psychologist upang mas maproseso ang kanilang kalagayan sa buhay. So sabi ko na sa pagtanggap nyo, sa pag-aaral nyo at sa pamumuhay nyo, unahin nila ang sarili nila na maging masaya muna. Kasi pag ginawa mong motivation, ginawa mong inspiration yung sitwasyon nila, but at the end of the day, hindi naman sila masaya sa ginagawa nila. They'll end up exhausted. So para sa lahat na nakakakilala sa kanila, hindi nila kailangan ang pambubuli, discrimination, or judgment. Kailangan nila yung pagtanggap sa kanila. Pero tulad ng ipinangako natin kina Samuel at Marilyn, simula pa lang ito ng tulong na ibibigay natin para sa kanilang muling pagbangon sa buhay. Jeric, meron tayong mga kaibigan na may handog na isang magandang regalo para sa'yo. Ang kolehiyo na ito, inimbitahan si Jeric sa kanila upang ipahatid ang magandang balita. Welcome to Blancha College Foundation Incorporated. Nga napili ang Blancha College Foundation nga muhatag og educational assistance para ni Jeric. So ako nang i-award nimo, this is an evidence nga after nimo ma-comply ang senior high school, so next year na anak ka diri, grade 11 and grade 12, free ka sa senior high school. Pagkahuman sa senior high school, you can choose any degree course para sa imong kolehiyo. Libre na siya, no? Libre na siya. Thank you, ma'am. Masaya ako ang anak para makakuha sa islam po siya mag-eskwela. Kaya kami hindi may makaya yaga. Maraming salamat sa scholarship, natanggap ko. Kagalingan ko po, mag-aaral na mabuti dito sa Blancha College. At maraming salamat. Sa tulong ng mga barangay Santas Elves na walang iba kundi ang mga kaibigan at kakilala ng pamilya, nabigyan namin sila ng maagang Christmas party. At mga regalo na talagang nagpasaya sa kanila. Regalo po si Modong. Happy New Year! At Santas Elves na rin ang bahala sa kanilang sari-sari store. Okay na, meron ng laman.
Maraming salamat sa wish ko lang sa iyo, sir, sa Vicky Morales. Binigay sa inyong mga pagkain para sa aking anak, pangbuhayan, para sa aking mga anak, para sa eskwela, makakain, para makatapos sa pag-aral. At eto, meron naman tayong handog na tulong pinansyal para sa inyong pamilya. Sana makatulong ito sa pang-araw-araw niyong pangangailangan. Pambili ng bigas at ulam at grocery namin sa aming tindahan. Balon ko po sa aking pag-aaral at salamat. Sa wish ko lang, Vicky Morales, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Walang hindi kayang gawin ang mga magulang para sa kanilang anak. Isang patunay ang kwento ng mag-asawang Marilyn at Samuel na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay, hindi kayang sirain ng anumang sakit o problema ang pagmamahalan nila bilang isang pamilya. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.